Walang iba kundi si Brother Randy Pacquiao Bagayawa. Salamat, Brother Marlon Del Pilar Soto. Ayun, pwede po ba tayo mag-move forward po dito? Ayun. Para, ayun, content, okay na po kayo dyan? Ayan, kung okay din po sa inyo, pwede po kayo mag-move forward para maokupahan po natin yung bandang harapan po. Para yung mga huling darating, sila yung sa bandang dulo. Ayan. Pwede naman po siguro. O gusto niyo medyo malamig-lamig. Ayan. Ating pong palakpakan at papurihan po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa hapon pong ito. At muli niya pong niloob na tayo po ay magkatipon sa pangalan po ng ating pong Panginoon. Kasama po kayo, tayong lahat, sama-samang sasamba, sama-samang mag-aalay ng papuri, pagdakila, at patuloy nating maitaas ang kabanal-banalang pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya wala tayong sasayanging oras sa sandali pong ito. Tayo po ay, ating ilagay ang ating mga sarili sa presensya po ng Panginoon. Ating ipikit ang ating mga mata at damhin po natin na ang Diyos na siyang kasama natin sa gabi pong ito ay nasa ating harapan at handa niyang katagpuin, handa niyang hipuin ang bawat isa sa atin sa gabi pong ito. Purihin ka aming Diyos. Hallelujah. Itinitibok ng aking pusong sa'yo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Itinitibok ng aking puso sa'yo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Yahweh, Yahweh. Kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. O Yahweh, Yahweh, Yahweh. Purihin ka sa bagong buhay ko. Itinitibok ng aking puso. Itinitibok ng aking puso sa'yo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, O Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos.
ko, kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. O Yahweh, 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 purihin ka sa bagong buhay. Sa nagkakaisang tinig, sabihin natin isigaw ang pangalang Yahweh. Yahweh, Yahweh, kagalingan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, 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 purihin ka sa bagong buhay. Minsan pa, sa nagkakaisang tinig, isigaw ang pangalan ng Panginoon. Yahweh, oh Yahweh, kagalakan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Oh Yahweh, 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 purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. O purihin ka sa bagong buhay. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka, Yahweh. Dakilain ang pangalan mong banal. Ang pangalan mo, O Diyos, ay buong namin at tanggulan. Hallelujah. Ang sabi sa aklat ng mga kawikaan sa kabanata 18, ang pangalan ni Yahweh matibay na tanggulan. At tunay naman po na walang sino mang sisilong, kakanlong at ibabandila ang pangalan po ng atin pong Panginoong Yahweh ang hindi ipagkakaloob ng Panginoon yung kanyang tulong na kailangan po ng bawat isa po sa atin. Kaya mapalad po yung mga taong sa Diyos po nagtitiwala, yung mga taong walang ibang inaasahan liban po sa Kanya, ay may sasabi po nating mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi po ang Panginoong Diyos. Amen. At sa gabing ito, tuloy-tuloy po tayong magpupuri. Patuloy nating sasamahin ang ating Diyos na buhay. At Amen. kasama tayong sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Lumalakas ang aking mga tuhod sa pagkindak, kaligayahan ang dulot ko. Lulubusin ko pagbababa sa presensya mo. Kalakasan ko sumamba sa'yo. Minsan ba lumalakas ang aking mga tuhod sa pagkindak, kaligayahan ng dulot mo, O Diyos. Lulubusin ko pagbababa sa presensya mo. Kalakasan ko ang sumamba sa'yo. Magagawa ko ang sumayaw, magagawa ko ang sumigaw. Sa kalakasang taglay ko ngayon, lahat ibibigay. Magagawa kong lumundag, magagawa ko ang lumundag, magagawa ko ang lumipat. Kagalakan mula kay El Shaddai. Minsan ba lumalakas ang aking mga tuhod sa pag-indak, kaligayahan dulot mo, O Diyos. Lulubos ang pagbababa sa presensya mo. Kalakasan ko ang sumamba sa'yo. Ang lahat ay sumayaw. Magagawa ko ang
taglay ko mula kay El Shaddai. Hindi ko na inaalintana ang pagsubok man o mga problema sa buhay ko. Lulubusin ko pagbababa sa presensya mo. Kalakasan ko ang sumamba sa'yo. Magagawa ko ang sumigaw. Sa kalakasang taglay ko ngayon, lahat ibibigay. Magagawa kong lumundag. Lumipad.
Diyos! Amen. Praise God. Hallelujah! Kapag may kagalakan tayong mula po sa Panginoon, yun yung nagtutulak sa damdamin po natin para ibigay natin yung para sa Lord. Di po ba? Kahit medyo pinanghihinaan o may mga iniinda, pero alam nating sa Kanya natin iniaalay, ino-offer yung atin pong ginagawang pag-indak, pagpalakpak, ay ibibigay at ibibigay po natin sa Kanya dahil ang Diyos naman po, ibinigay din naman po niya yung Kanyang the best para po sa atin. Amen? Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Kaya naman, patuloy tayong lalapit po sa Kanya. Sa lahat po ng mga kaya pang makatayo, okay lang po. Doon sa mga hindi naman po kaya, relax lang po kayo dyan sa inyong kinauupuan habang ang ating pong mga sarili o ang ating mga puso at ating espiritu ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Amen. Patuloy nawang tugunan ng Panginoon ang pagkauuhaw po natin sa Kanyang banal na presensya. At ating lubos-lubusin ang mga sandali pong ito hanggang sa pakikinig po natin mamaya upang sa gayon ating maihanda ang ating mga sarili pagdating po ng mabuting balita na ating mapapakinggan maya-maya po lamang. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kaloob ay dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Ulitin po natin. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kaloob ay dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Alam ko lang kung nariyan ka. Lagi kong kasama. lagi kong kasama. Sa sama-samang tinig, sabihin natin na uuhaw. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo dakila ka.
sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Sama-samang tinig. Napupuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Oh, kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong presensya. Purihin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Purihin ka. Ating palakpakan ng ating pong mabuting Diyos. Ang mabuting Diyos para sa ating lahat. Amen. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Ano? Sige po, maaari pa po tayo makaupo. Sandali. Hallelujah. At tayo po darako na sa pagbabahagi ng mga pinagpala para malaman nila na ang ating Diyos ay tunay na pinagpala. Amen? At pangunahan na po tayo ng ating coordinator, si Sister Wilfreda Buluran Evaristo. Kompleto. Alam pa rin yun. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, Oh, mga okay. kapatid ko kay Kristo. Ang ipatotoo ko po at ipasasalamat dahil po nung last Friday, ako po yung naka-attend ng CLS sa may Amorsolo po. Ako po yung nag-alala kasi po, baka hindi ko po magawa yung gusto kong gawin. Pero nung nandun na po, binigyan ako ni Lord ng lakas habang kinakanta po yung lundag. Tunay po, nakalundag po ako ng mataas. Kasi po, nung nagkaroon po ako ng karamdaman sa paa, ganyan-ganyan lang po ako, yung sakong ko lang po ang inaangat ko. Pero nung time na yon, tunay po nakalundag ako. At saka po yung pagtaas ng kamay, nagawa ko pong magtaas ng kamay. Dati hindi ko rin po ito naitataas. At saka po yung pamamanhid po ng aking mga daliri sa paa, talampakan, pamamaga po ng aking sakong. Tunay po na nawala po lahat iyon. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nung pag-ating ko pong yun, talagang lahat po ng sakit na aking naramdaman sa aking katawan, nawala po. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Pasalamat din po ako dun sa pagkuha po nung pagkain. Inakyat ko po yun mula doon sa 4th floor hanggang 5th floor. Pero pagbaba mula 5th floor hanggang 1st floor po. Tunay po na nagawa ko rin pong bumaba kahit dahan-dahan. Salamat sa Diyos at ako'y inaalalayan. Pati po yung salamat din po doon sa pag-uwi. Brother Marlon, alam mo po yung mataas po yung dito po, hirap na hirap ako sumampa. Pero salamat po. Sabi ko, Lord, help me, 1 + 1 = 3. Tunay po, nasampa ko po yung mataas na sasakyan ng apo po ni Sister Carmen. Kaya Lord, maraming salamat po sa kagalingan, kalakasan at kasiyahan at sa lahat ng mabuting balita na aming napakinggan. Sayang lang po, yung isang sister namin natulog mula umpisa hanggang sa matapos. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo ang parangal at papuri. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yung sister, yung
yung hindi makatulog sa bahay. Nung nakarating ng gawain, nakatulog na. Kaya salamat sa Diyos, nakatulog na siya. Amen? At totoo nga po yung kasi ginagawa puro sa harapan namin eh. At medyo na-damage nga po yung dito ko. Meron po ako ditong ganyang kahaba na sugat doon sa may, dahil yung bakal doon po sa amin, nagawa kasi si mama, sinisi pa mama ko eh. No? Nagawa kasi si mama ng, nagpagawa ng palitaw doon sa, ano ko, sa Velasco ba tawag doon. And then nung gumawa na siya ng palitaw, sabi ko, mas maganda ito, may panulak. Gumawa ako ng gulaman. So binigay namin doon sa mga nagtatrabaho. Tapos pagkatapos silang magmerienda, kasi nilabas namin doon, si Elias sana papakuhanin ko sa ano, sa yung mga natapos na pinaglagyan. Paglabas niya, parang gustong-gusto maglaro, tingin-tingin lang doon sa labas. Ako na lumabas. So nung lumabas po ako doon, Monday po yun 3 o'clock po yun mga siguro mga 3:10, ganon, 3:15. Nung kinuha ko na yung plate na pinaglagyan, tsaka yung lalagyan ng gulaman, pagbalik ko, hindi ko nakita yung kabilya, sumabit yung pa ako, kala ko gas-gas lang eh. Pagkita ko doon sa loob, may tumutulo na dugo dito. Tapos nakita ko talagang nakabuka yung ano niya yung balat. Ganun po nangyari doon sa ano ko. So, nung pinasabi ko agad doon sa aking sister wife na nasa sa barangay, sabi niya, hindi pa pwede basta-basta dyan lang yung gamutin. Kailangan magpa-injection ka ng anti-tetanus. Medyo ngayon wala na yung sakit. So yung nga po, punta ako ng barangay. Pagkatapos ko po, kasi talagang hinugasan ko muna ng tubig eh. Tapos yun, talaga salamat sa Panginoon na pwede na tumakbo ulit. Hallelujah. At yun nga po, medyo nagpapagaling ka. Pinag-take din po ako ng antibiotic. And yung nga po, yung anti-tetanus na injection. And so far, salamat sa Panginoon at okay naman po na. At nagpapasalamat, sabi nga po ng sister wife ko, kita mo naman, paano ba yan, Lord? Nagkakawang gawa na nga. Ikaw pa nadali, sabi sa akin. Sabi ko, hindi dapat magpasalamat ka tayo, hindi si Elias yung sabit doon dahil takot pa naman sa injection yan. And then, yun nga po, nagpapasalamat nga po kami. At sa akin na lang po yun nangyari. Okay na rin po yun. At sabi ko nga sa kanya, mali natin at kasi hindi po kami nakatin ng gawain sa Nuestra. Sabi ko sa akin si Sir Wife, mali natin kung iniligtas tayo sa Panginoon na mas matinding panganib. Diba? Kasi magdadrive po kami papunta ron. Mali nyo, may sasalpok sana sa aming truck. Diba? Di safe kami. Amen? Yan po yung mga pagpapala ng Panginoon na minsan hidden po sa atin. Kala natin na may nangyari sa atin na masama. Yung pala, meron palang mas mabuti na nasa likod nun. Di ba? May masama palang mangyayari sana. Kaso nga lang, hinadlangan ng Panginoon, ito na lang sa'yo, pitikin na lang kitang konti. Hallelujah. Sino pa po ang nais magpatotoo? Yun po si Sister Maming. Kita nyo talagang, sino pong nais tumayo rito sa susunod? Ibig sabihin po nun nais na pagpalain ng Panginoon itong susunod na week. Amen? Ayaw nyo? Sige, kayo wala. Hindi, yun nga po. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun. Mapagpalang gabi po sa atin lahat. Alam ko mga senior masasaya ngayon. Di po ba? Ang daming blessing ni Lord. Ang ipapatotoo ko po, dapat wala ako rito kasi yung manugang ko, 60 years old, birthday. Lahat sa amin nagpuntahan doon. Pero iniisip ko, dito lang ako pupunta. Kaso umulan naman, hindi ako makaalis. Kasi baha. Kaya talagang nagpupura ako sa Panginoon, nagpapasalamat. Na talagang pag ginusto natin, walang pwedeng humarang. Kay ulan, kay bagyo. Basta't may prayer meeting, andito tayo. Thank you, Lord. To God be the glory. Amen. Kita nyo sangka pa. Amen. At talaga naman po, tuloy na napakabuti natin Panginoon. At alam niyo po ba na napakababa na ng mga dam natin? Ngayon pinauulan na.
Baka yung iba, nagreklamo naman. Pag mainit, reklamo. Pag malamig, reklamo pa rin. Di ba? Alam niyo po, ayaw na ayaw ng Panginoon yung ano pala, yung reklamador. Kaya in every circumstance daw po, dapat tayo magpasalamat. Amen? At tuwan-tuwa naman ang Panginoon sa taong napakamapagpasalamat. Kahit anong nangyayari sa buhay nila, salamat pa rin. Amen? Yun po yung mga taong pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya, si Brad yata gusto mo. Si Ate Brother Prisco. Sige. So, meron pa po ba? Ayun, si brother. Sige, si sister po muna, tapos susunod po siya. Sige po, sister. Lapit po. Kung gusto niyo, pwede na po kayo dyan. Hallelujah. Pakilala po muna tayo. Ako po si Sister Eleanor Barcarce. Member po ako ng God's People Fellowship. Member po ako ng Legion of Mary. At the same time, as member of El Shaddai. Active member po ako ng simbahan. So ako'y patuloy po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa maraming pagpapalang ibinibigay niya sa akin. Higit sa lahat sa buhay ko, hanggang ngayon malakas pa ako at buhay. Kahit may mga karamdaman ako sa hypertension, sa puso, at the same time itong kaso ko ng thoracolumbar dextroescoliosis. Ang katayuan ko pong ito ay napakahirap magmula noon. Sa umpisa ho talaga nagsasuffer ang likod ko. Masakit po ito makirot, lalo na nung wala pa akong brace. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon kasi nag-provide siya sa akin ng KT brace. Ginamit po ng Panginoon ang Philippine Orthopedic. Ibinigyan po ako ng DSWD ng free dahil hindi ko kaya ang price po nito kung tutusin. Wala pa akong financial stability, O Lord. Kaya si Lord po ang nag-provide, siya ang provider. Magula na po nagamit ko tong KT brace, so nagpupuri ako sa Panginoon kasi dumadaan din po ako sa physical therapy na ginagawa lagi sa OSMAC. Malaking bagay din po yung pagpiphysical therapy ko. So sa outcome po ng ganitong stable ko po, may pagbabagong nagaganap. Kumikilos ang Panginoon sa akin. Nagkakaroon ng little changes. Nawawala ang pain, most of the time, pain sa likod ko dito sa thoracolumbar dextroescoliosis. At sinasabi ko rin sa Panginoon, wag na po ako niyong padaanin sa surgical. Kasi po, kung sakaring operahan po ako, malaki ang ilalagay ng bakal sa aking spinal, sa baba. Sabi ko kay Doc, kasi ni-interview din po ako ng Doc ko sa spinal clinic sa orthopedic. Ang sabi niya, kung hindi ko na daw kaya yung pain at makirot, kailangan operahan ako. Ako ay nagpupuri sa Panginoon kasi lagi po ako nagdasal na wag na pong pahintulutan, magkaroon operation. At ngayon po nararamdaman ko dahil sa aking patuloy na pag-a-attend ng God's People, ng Legion of Mary at itong El Shaddai, nakakaramdam po ako ng pagbabago. Parang nararamdaman ko na po na hindi ako mag-undergo ng surgical. Kasi po bumubuti yung pakiramdam ko. Dati po hindi ako makalakad ng diretsyo na walang baston. Ngayon nakakalakad na po ako unti-unti na hindi nagbabaston. Amen. Kaya pinupuri ko po Panginoon dahil binibigyan niya po ako ng unting-unting pagpapagaling, healing. Kaya ang tiwala ko po sa Panginoon, wag na po dumating sa panahon ako'y maoperahan. Amen. Pinupuri ko ang Panginoon ng buong puso dahil sa ginagawa niya sa aking healing treatment. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Talagang God is our healer, di ba? Sa akin nga po, sabi nila naku, baka tatahiin yan. Malaki po kasi talaga. Mga 3 inches. Pero hindi po tinahi. Hallelujah. At ito po, pahulong po natin para pwede pa hanggat may oras pa tayo. Salamat po kay Amen. Lord. Good evening po sa lahat. Kanina po sinamaan ko si sister sa check-up niya. Sabi nung doktora, okay naman daw, nag-heal naman ng maayos yung sugat, pero pinababalik pa siya for the result of, meron pa kasing isang test na ginawa. So, inaangkin na po natin sa pamamagitan ng panalangin nating lahat na sana okay po yung result nun. At pinagpapasalamat ko po kasi nung una pong na-hospital siya, 7 bag po ng dugo ang kinailangan niya. Ito pong huling ospital niya na na-opera siya, 1 or 2 bags na lang po ang naisalin sa kanya. And provision po ni Lord yung grace na marami pong nag-donate ng dugo. So, hindi na po kami bumili ngayon at nung last time po is
bumili rin kami, pero marami din naman pong nag-donate. At salamat din po kay Lord kasi yung provision po dito sa atin sa community. Natatandaan niyo po yung Christmas party natin. Meron po tayong mga donors ng prizes ng raffle. At hindi po natin ini-expect na meron pa pong magbibigay ng pang-drinks. So, provision ni Lord yon. At yung pong anniversary natin is provision din ni Lord na nagkaroon tayo ng pagkain na hindi yung ordinary natin pagkain para sa lahat. And ang dami-daming tao nating napakain. So, ang hindi lang po siguro nakakatikim ay yung umuwi ng maaga na na-late dumating. Pero meron naman pong nakaalat sana sa kanila. Thank you, Lord, for all the blessings. Amen. Amen. God is our provider, di po ba? Ng ating Panginoon. Never late. And yan nga po yung tunay ang ating Panginoon ay hindi lang giver. He is more than enough. Talagang sobra pa yung binibigay niya. Para saan po? Para itabi natin? Hindi. Para ipamahagi din natin sa iba. Amen? At tayo po ay magtutuloy-tuloy na. Darako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita. At sasamahan po tayo ng ating gospel choirs, pag-awit ng El Shaddai at Purihin. At ang ating pong tagapagatid ng mabuting balita ay ang ating pong Amor Solo Disciple Preacher, Brother Ronald Pagaspas. Magsitayo na po tayo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the sons of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the cast on your knees, you were the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai.
Praise God, hallelujah. Tayo po ay malalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin bala na sumasa langit, muli Panginoon, kami po ay sama-sama po muling dumudulog sa iyo. Kami po, Ama, ay nananabik sa iyong bala na pagkilos sa aming kalagitnaan. Kaya't kami gawin mo po marapat, Ama, sa pagtitipong ito sa pamamagitan ng bala na dugo ng aming Panginoong Yesus. Kami po ay dinisin. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala upang patuloy namin maranasan ang mga pagpapala at himalang nagmumula sa iyo. Si kagagaling po ng lahat ng aming dinadamdam at karamdaman. Katugunan sa aming mga panalangin at pangailangan. Pangunahan kami, Ama, ng iyong Espiritong Banal na siyang tunay naming tagapagturo upang kami makaunawa ng mga aral o may sa buhay namin at magtagumpay kami sa buhay na ito hanggang kamta namin ang buhay na walang hanggan. Ito ang dalangin namin, Ama, at marami pong salamat sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoon. Panginoon si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa luwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, naging siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Panginoon si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Amen. Praise God. Papuri sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Okay, Brother Ronald po.
Amen. Sa ating pong pagninilay, ang ating pong pagninilay, yan ay Ebanghelyo po sa araw po ng linggo. Ayon po sa mabuting balita ni San Juan, Kabanata po ay 3, simula talata 16 hanggang 18. From the Gospel according to St. John, chapter 3, beginning verse 16 up to verse 18. Alat may magsabi ng hallelujah. Ito ay a very famous verse. Madalas sa atin ito madinig. Amen po ba? John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O listen. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Okay. So, bear it in your heart and your mind. This is a wonderful promise of the Lord. Amen po ba? Ito ay malaking kapakinabangan sa ating lahat. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan. Jesus did not came here for us to be condemned, but He came here, sabi dito, kundi dumating siya upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen po ba? Mahalagang talata ito na dapat nating maintindihan. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid ko, kay Kristo ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pinagpalang gabi sa inyong lahat. So, inanya kung bakit sana tayo po isama-sama magdilay. Amen. Marami tayong mga ibang matutuklasan patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? Handa na ba kayo? Taasin nyo yung dalawang kamay. Sabihin nyo, Lord, handa na ako makinig. Bukas ang aking isipan. Bukas sa aking pandinig. Bukas ang aking puso. Handa ang aking damdamin sa aral ng mabuting balita. Amen po ba? Now you may all be seated and let us all listen to the message. Okay? So praise God. Pwede na po umupo. Ayan, okay? You may sit down. Okay, so first time ko po dito at excited akong i-share sa inyo ang Ebanghelyo. Amen po ba? So, ang sabi dito kapatid, yung una nating nabasa ay gayon na lamang. So, ibig sabihin nun ay napaka-espesyal. No? Merong tinutumbok. May pinakikita sa atin na gayon na lamang, kakaibang pag-ibig. Everybody say love. Okay. Sino na sa inyo umibig na? Amen. Sabi mo sa katabi mo, di ba? Di ba? Nagmahal tayo. Amen? Kaya, alam natin kung paano natin mapararanas ang ating pagmamahal sa iba. When we feel in love to a person or to any other person that we have known in our life, we express our love. How? Paano ba sila inibig? And in return, naranasan mo ring ibigin. Tama o tama? Ang sarap ng minamahal. Nandiyan ba kayo? At ang sarap din magmahal. So, ang pagmamahal ay ng ating pinakikita sa ating kapwa at nararanasan natin ay higit pa roon ang pag-ibig ng Diyos. Okay? To make the story short. Okay? Now, paano ba palakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig? Hindi muna dito sa John 3:16, magsimula tayo doon pa sa kauna-unahang paglikha ng Diyos. Now, according to the Bible, God created everything. Sabi ganun, for the very first word that the Lord had said, let there be light, and light came. Amen? Let there be mountains and oceans and rivers, body of waters. Let there be land. Okay, nagkaroon ng separation. Let there be separation from the land and the sky. Nagkaroon ng ulap. Everybody say ulap.
Nakakita na ba kayo ng ulap? Natural, umulan nga kanina eh. Okay, so praise God. So we know it already. Magkaroon ng mga puno, magkaroon ng mga hayop, sa ilalim ng dagat, sa lupa, at sa impapawid. Everything was being created by the Lord. Now, observe. Dito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay bago muna ilagay ang tao. What does it mean? Because of the knowledge, amen, of God is ever-knowing power, omniscient, all-knowing God, na alam niya yung tao na nilagay niya ay angkop sa kanyang nilikha. Sabihin ng kapatid, ginawa muna ng Diyos ang kailangan ng tao bago ilagay ang tao. That is love. In advance, alam niyang makikinabang ang tao sa kanyang nilikha. Nandiyan pa ba kayo? See the wisdom of God. At nilikha niya si Adan nung una. At sabi niya, pinagbili niya, Adam, take care of the garden, take care of the paradise. Amen? And name every animal that I will bring it to you. So, bigyan mo ng lahat ng pangalan, lahat ng mga hayop na darating ko sa iyo. Wala na ulit ang pangalan because Adam was so intelligent at that very moment. Amen? He was created a perfect human being. Amen? Nagmula sa lupa magba. O, diba? So, nilikha ng Diyos from the ground, from the soil. And God breathed him the breath of life. Kaya, nung nabuhay si Adan, pinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang paradise. Ngayon, nung makita ng Diyos na si Adan ay very busy the whole day naming animals, sabi ng Diyos, hindi pwede kailangan nag-iisa ang tao. Pinatulog lang ng Diyos si Adan. Bago pa nga pala pinatulog, sabi ng Diyos kay Adan, Adan, pwede mong kainin na lahat ng bunga ng puno kayo sa hardin. Ngunit huwag mong kakainin ng bunga ng puno kayo sa gitna ng hardin. Amen? Ang puno na nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama. So, sabihin ng kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, God instructed man in a way para magkaroon sila ng ugnayan. Kasi sabi ng Diyos, kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Now, alam ni Adan in his own intelligent thinking, amen, death is something that will separate them from God, him from God. Yun ang makapaghihiwalay sa kanila sa Diyos. Diyan ba kayo? Hello? At alam ni Adan yun. Ngayon, nung pinatulugan ng Diyos si Adan, nilikha niya si Eva, Adan ang nagbigay ng instruction kay Eva. Inulit ni Adan ang batas. Everybody say batas. Ano yun? Pwede kainin lahat. You're free to eat the fruit of the tree in the garden, not the fruit which is in the middle of the garden. Wag lang ito. Pwede mong kainin lahat yan. And then they enjoyed the paradise. Amen? Bakit? Sila'y hubad. Sabihin nun, wala silang pakels. Amen? Saan? Sa klima. Hindi sila giniginaw. Hindi sila binabanas. Perfect. Sabihin nyo nga, perfect. Diba? Sarap. Hindi mo na kailangan lumilim pag masikat ang araw because lahat ay walang hirap, walang pagpapawisan. Ang sarap ng buhay. You can eat anytime you want. Eat all you can. Amen? Eat all you can. Sleep all you can. The rest is yours. Paradise. Perfect in its own ways. Nandiyan ba kayo? And one day, ito na nga, no, sabi po sa Genesis chapter 3, amen, ito si Eva at si Adan ay isang hapon napadpad
malapit sa puno. At na-attract dito si Eva at naandun yung ahas. Nandiyan pa ba kaya? You know the story, amen po ba? Pero let us learn in details, okay? So sinabi ng ahas, Eva, halika dito. And then Eve, amen, approached the tree. And then, tinanong siya ng ahas, sinabi ba ng Diyos na hindi pwedeng kainin ng lahat ng bunga ng, pwedeng kainin ng lahat ng bunga ng puno kaya dito sa hardin maliban ito. Tama naman yung sabi ni Satanas nung ahas. Everybody say ahas. Tama yun. Amen? Sabi nga ni Eva, oo, pinagbabawal ng Diyos na kainin namin ang bunga ng punong kahin ito. Ni huwag nga namin titingnan. Dinagdagan pa ni Eva. Sabi ng Diyos, huwag kakainin. Pero hindi sinabi ng Diyos, no, huwag titingnan. Amen? You can enjoy the scenic, the environment, ang ganda-ganda na perfect yung garden. Ang garden po kapatid, paraiso, hindi naman yung maliit lang na garden. Nandiyan pa ba kayo? Akala ninyo mga ganito lang kalaki. Hello, napakalawak nun. Ang laki-laki nun. Nandiyan pa ba kayo? Malaki pa sa Luneta. Hello? So, na-enjoy nila yun. Perfect ang life nila. Kaya nga, sabi ni Satanas, hindi. Pwede kayo nito. Kaya lang pinagbabawal sa iyo ng Diyos. Kasi kapag kinain nyo to, magiging katulad kayo ng Diyos ng alam at mabuti at masama. You will be like God. Medyo, yun yung nakatukso kay Eva. O nga, no? Kasi ang Diyos, ang galing-galing Amen? Pagka kinain ko to, magiging katulad namin ng Diyos, pareho na kami ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Sabi niyo, Diyos ko. So, to cut the story short, sabi ng Bible, when the woman saw that the fruit was pleasing to the eye and good for food, nang pinagbasa muli ng babae yung prutas, maganda sa paningin. Amen? Ganyan naman talaga ang tukso, pinagaganda. Matutokso ka ba sa pangit? Hello? May natukso na ba sa pangit? May nadinig ako niya, sabi ng coordinator, meron na punta dito, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Nandiyan ba kayo? Everything that pertains, amen, para matukso ka, magandang sa paningin mo. Tama o tama? Yun ang kaaway. At isa pang style ng kaaway, kapatid, yung tiyan yung sigmura. Pagka ito ay kumalam. Nandiyan ba kayo? Yung panlasa. Every say panlasa. Ganyan naman talaga ang tukso Ako rin Biktima rin ako ng panlasa Amen? Nagsimula sa patikim-tikim hanggang ikaw ay lumalim. Kabilit-bilinan ni Lola. Huwag uminom ng... alam na lang. Ano ba kayo? Ganun tinikman ni Eva. Sabi ng Diyos, mamamatay kasi si Eva, si Adan niya, ay inosente, kaya hubad sila They were innocent of malice. But once na nakagat, natikman na ni Eva, nagsimula sa patikim. Amen. Ako rin patikim-tikim na ako ng alak. Mapait pa. Makina pa sa ilang palaw, wala nang pait-pait. Pulutan na. Hello? So napalaot. And then si Eva, nung makain ng prutas, dumating na yung kakaibang naramdaman niya. Amen? Nagsimula sa patikim. But once na nakagat, natikman na ni Eva, nagsimula sa patikim. Amen. Ako rin patikim-tikim na ako ng alak. Mapait pa. Makina pa sa ilang palaw, wala nang pait-pait. Pulutan na. Hello? So napalaot. And then si Eva, nung makain ng prutas, dumating na yung
si Eva, pagkagat, nawala ang kanyang pagkamalisya. Kaya, sabi sa Bible, when the woman took some fruit and ate it, and gave some to her husband who was with her, na andun pala si Adan. Nung nangyayari yung usapan ni Eva at ng ahas. Nandiyan ba kayo? Kaya, si Adan, may kasalanan na hindi pa kumakain ng bunga ng punong kahoy. Anong kasalanan ni Adan? Ha? Ano? Hindi si Eva nga hindi pa kinakain ni Adan ang bunga ng punong kahoy dahil kinain na ni Eva, may kasalanan na si Adan. Ano kasalanan ni Adan? Hindi pa yun. Ito kasalanan ni Adan. Amen po ba? Kasi nga naando siya, kita-kita niya, nag-usap ang dalawa, kinain ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos. Ano kasalanan ni Adan? Responsibilidad. Hindi niya sinaway. Nanood siya. Sabi ng Diyos, kapag kinain mo, mamamatay. Tama o tama? Minasundan ni Adan. Paano kaya? Mamatay kaya? Hindi namatay si Eva. Iba ang kilos ni Eva ngayon. Nung makain ni Eva yung bunga ng punong kahoy, nung makagat niya, nawala mali siya ni Eva, si Eva kumembot. Tapos, inabot kay Adan, kainin mo. Nandiyan ba kayo? Kaya si Adan nagulat, Eva! Eva ka na! And then, sin came to those two persons at saka dumating ang kasalanan. Amen? Ngayon, nung makagawa na sila ng kasalanan, pagdapit hapon, maral, tanghali yun, nung hapon na, gaya ng kinaugalian ng Diyos, ang Diyos ay bumababa sa langit para fellowship, makipagsaya, makipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Regular pala yun. Kaya nung madinig ni Eva at Adan, ang yabag ng Diyos sa hardin, pamilyar sila sa lakad ng Diyos. Amen? Pamilyar sila. Kaya nung madinig nila yabag ng Diyos sa hardin, hindi pa nila nakikita, nagtago na sila. Because they were all familiar with God. Pamilyar sila. Nung magtago sila, hinanap sila ng Diyos. Alam niyo ba, kapatid, walang nalilingid sa Diyos. Amen? Kita-kita ng Diyos habang ang tao'y nagkakasala sa ilalim ng punong kahoy. Alam na ng Diyos yun. Pero, hinatulan ba sila ng Diyos? Nando na ba kagad ang parusa? Hindi pa. And that is one perfect example of God's love. Why? Nung hinanap niya ang tao, Adan, nasaan ka? Nandito po kami. Bakit kayo nagtatago? Sabi ng Diyos. Tinanong, kinain niyo ba ang pinagbabawal na prutas? Ang Diyos ang nagbubukas ng usapan. Hindi pa sila pinarusahan, bagamat kinakailangan na. Ano ibig sabihin? Yung forbearing love of God, katiyagaan ng pag-ibig ng Diyos. Tinanong niya si Adan, kinain niyo ba? Ibig sabihin, nagbubukas pa siya ng usapan. Kung sinabi ni Adan, opo, patawarin po niyo kami sapagkat hindi namin napigilan namin sarili. Ora mismo, may solusyon dun eh. Nandiyan ba kayo? Because God understands that they were being enticed. They were being fooled by the serpent. Amen? Sila po'y nadaya eh. Alam ng Diyos yun. Kaya, ang tao inosente, medyo mahina, kaya pwede pa may kapatawaran. Kaya lang nung ginawa ni Adan, kasi itong babaeng binigay mo sa akin eh. Imbis
magsisi, sinisi pa yung Diyos dahil kay Eva. Ikaw kasi, binigyan mo pa ako ng babae ito. Tutuloy na naging sanhi ng kasalanan ko. Medyo naging mayabang na yung tao. Everybody say pride. Amen? Ganyan yung mga taong may kasalanan. May pride na. Amen? Para bang kayang-kaya niyang dalhin yung kasalanan niya. Parang kaya-kaya niyang solusyonan. Pero, ano naman ang sagot ng babae? Si Eva, kasi yung ahas, dinaya ako. So, yun yung nagsimula ang hatol. Doon nawala o nabawasan ng malaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao dahil sa kanilang pagsuway. Ibig say, pagsuway. Amen? Kaya hinatulan ng Diyos ang tao at ang ahas. Si Eva, sabi ng Panginoon, ikaw Eva, sa panganak mo'y maghihirap ka. Amen? You will suffer enough in childbearing or giving at birth in your children and children's of children's. At sabi naman kay Adan, ikaw naman Adan, tutulo ang pawis mo hanggang kilay para lamang magbungkal upang kayo kumain. At ikaw naman ahas, igsila natin, gagapak at alikabok ang iyong kakanin. Ikaw at ang babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban at ito ang dudurog sa ulo mong yan. Nandiyan ba kaya? So, nandun ang parusa. Ngayon, nung mahatulan ang tao, sila po'y pinalaya sa hardin dahil hindi na kayo karapat-dapat. Amen? So, ganun kapag ang kasalanan ay nangyari, nahihiwalay tayo sa Diyos. At doon nagsimula ang kanilang buhay ni Eva at Adam paglabas sa hardin. Would you imagine, si Eva at si Adan, nang unang hakbang, nang lumabas sa hardin, naranasan nila ang matalas na bato sa kanilang paanan. Naranasan nila kapatid, na habang sila naglalakad, sila'y pinapawisan na. Mainit na yung sinag ng araw. Hello? Sila'y napapagod na at napipilitang uminom. Madalas na sila uminom. Hanggang kapatid, nagharap sila na masisilungan. Bakit? Sa init ng araw. At marahil naranasan na rin nila ang ulan. Ang ulan pala, malamig sa katawan. Hello? The environment became hostile. Doon nagsimula ang paghihirap ng tao na minana natin. Nandiyan ba kayo? Minana natin yung paghihirap niya hanggang ngayon. Ngayon, ang una nilang tahanan, ano una nilang tahanan? Kuweba, hindi bahay, kubo. Kahit ang halaman ay, tama na, okay, alam na yun. Kuweba. Nandiyan ba kayo? Naranasin nila ang lamig sa gabi. Sila lang dalawa. Two lost people in the world. Two less lonely people in the world. Amen. Okay. Amen. You and me against the world. Amen. They both experience the coldness of night. The darkness, ang dilim pala sa gabi. Sila lang dalawa, takot na takot.
Nandiyan ba kayo? You could imagine the life that they had experienced from a wonderful place. Now the place that they had gone through is always against them. Hindi na sumasakay sa kanila, lagi nilang kalaban. Nandiyan ba kayo? Bakit? Wala na sila sa paradise. Marahil, nakaranas na sila ng kagat ng lamok. Nilagnat. Buti na lang, wala pang COVID noon. Nandiyan ba kayo? All the sufferings, all the pains, the hungers, the thirst, the heat, the cold, everything they had experienced. Kaya si Eva at si Adan, tama yung sabi sa mag-asawa, sila ay nagsama sa hirap at sabi mo sa katabi mo, o diba? Amen. Tama. Sino na nag-asawa na? Taas sa kamay. Yung may asawa, parang ayaw niya kami, may asawa kayo. Sa hirap at ginhawa. Amen? Ito pang malupit. Amen? Nung magkaanak sila, si Cain at ito pa yung isang malupit, nagpatayan yung magkapatid. Amen? Kaya doon sila nagimbal, ito na nga! Ito na yung patay! Sila'y nakakita ng heinous crime. First time na dumanak ang dugo ng tao. Dugo nila. Cain, bakit mo pinatay? Wala nang sumagot kasi si Cain naglayas. Nandiyan ba kayo? See the consequences of sin. Ganun ang kasalanan eh. Amen? Yan ang nangyari sa buhay ng tao. Simula pa noon, naghirap na ang tao. Kaya hanggang ngayon kapatid, hirapan tayo. May namamatay, may nasasaktan. Kahit anong gawin mong pagpipilit, mahirapan ka, magkakasakit. Manghihina, manlalabo mata, malalagas ang ngipin, bakit na? Okay lang, Brad. Asa na isa? Mukhang ano? Bilang, okay, sorry. Bakit ko ba nasabi? Nandiyan ba kayo? Every one of us will suffer. Amen? Yung kadikit ng bahay ko, yung kadikit ng lote ko, kalilibing lang ng isang linggo. Nag-iisa ako sa bahay. Yung pala man ang paborito niya kung pagka yung linggo. Kuya Ronald, magko-concert ka na ba? Kasi nagbibideo okay ko pagka linggo. Namatay. Hindi na ako makakanta ng video okay. Kalilibing lang. Yung bandaro ng kapitbahay ko. Nakaburo naman ngayon. Everybody will leave this world. Death comes. Whether you like it or not, mangyayari yun. Dahil nga sa pagkakasala ng tao. Amen? Ito pa malupit. Nung mamatay si Adan, nagluluksa si Eva. Ano kaya damdamin ni Eva nung makita niyang patay si Adan? Alam mo, ilibing na yan. Okay na. Ganun ba yun? 930 years mong kasama yun. 930 taon mong kasama sa hirap at paradise. Ngayon, naghihirap sila sa lupa, sa pamumuhay. Ano kaya damdamin ni Eva? Kalungkutan. Iniwanan siya eh. Paano na ako ngayon? Amen? Paano na ako? Oo nga, may mga anak sila pero ibang asawa. Amen? Kalungkutan.
Pangalawang damdamin ni Eva ay regrets. Bakit? Kung hindi ko sana kinain yung bunga, walang ganito eh. Walang lamig, walang init, walang gutom, walang kamatayan, walang pagluha. Yun yung binabalik-balikan ni Eva. Sayang. Kundi sana kami nadaya, walang ganito. Sarap buhay. Hello? Pero si Eva nagluluksa, nagdadalamhati. Una, kalungkutan. Pangalawa, panghihinayang. Pangatlo, kapatid, ay ang responsibilidad. Bakit? Dahil matalino ang tao ng mga panahon, lalo na si Eva, dahil siya ay isa sa unang tao, si Eva at si Adan. Yung responsibilidad nila, kita-kita niya yung mga darating na henerasyon. Yung anak niya, anak, darating din, may mamatay sa inyo. Darating, mahirap pa kayo, may magpapatayan din, may mag-aaway, may gulo, may sakit, may hirap, karamdaman, lamig, lahat na. Dahil sa ginawa ko. Kita-kita niya, kapatid, darating tayo eh. Marahil nakita na rin tayo ni Eva dahil sa kanyang isipan, imagine niya lahat mahirapan dahil sa akin. Dahil sa amin. Nandiyan ba kayo? Yun ang damdamin ni Eva. Iniwala na siya, paano naman ako? Paano ko dadalhin itong damdamin ito? Nag-iisa na ako, wala ka na, Adan. That is the story of God's love that had been disappeared. Pang-apat na damdamin ni Eva, kapatid, ay ang pagkagalit. Pagkamuhi, kanino? Kay Satanas. Paano ako gaganti? Paano ako makakabawi? Ang sakit na ginawa niyo sa akin, o mo sa akin. Pero, merong isang nakitang solusyon si Eva. Binalikan niya yung sinabi ng Diyos sa ahas. Nadinig niya, ikaw at ang babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya ay laging maglalaban at ito ang dudurog sa ulo mong yan. Meron pala siyang nadinig, yung binhi dudurog sa ulo ni Satanas. Wawasak sa kanyang pamumuno, wawasak sa kanyang kapangyarihan. Kaya yun lamang ang naging kaaliwan ni Eva na balang araw, mga binilang taong galing sa akin, mayroon doon isang darating. Makakaganti ako, mawawasak ka, at ibabalik ang tao sa Diyos na nagmahal at lumikha sa sangkalupaan. Yun ang inasahan ni Eva, tinanaw niya yung darating sa hinahaba-haba ng panahon, mayroong isang binhi. Nawawasak kay Satanas. Doon lamang siya makakaganti. Kinasibikan niya ito araw at gabi. Tinatalaw-tanaw sa kanyang balintataw, sa kanyang pagkapikit. Dito lang ako magtatagumpay yung bini na yun. Na nakatuon siya. Binili niya sa kanyang panganay na anak na si Seth kasi wala na yung dalawa. Iaral mo ito sa tao. Iaral mo sa mga lahing darating. Kaya nga kapatid, dumating isang gabi, walang kalam-alam si Satanas na binabantayan niya yung pagsilang na yon. Isang gabi, silent, holy, tahimik na tahimik kagabi. Walang nag-iingay, kaya si Satanas naimbing din ng tulog. Di niya alam, may pinanganak na pala sa isa sa saban. Ipinanganak ng isang birhen. Babaeng kaawa niya na hindi niya nabantayan. Isinilang ang ating Panginoong Hesus.
idinulot, ibinigay dahil kayo na lamang ang pag-ibig na Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya kanya kaisa isang anak na ang sinumang sumampalataya magtatagumpay, wawasakin ang kamatayan, bibigyan ka ng tagumpay hanggang sa makarating sa buhay na walang hanggan. Doon makababawi ang tao sa sumpa. Doon lamang makababalik ang tao sa Diyos. Yun ang John 3:16. Yun ang sentro. Ang pag-ibig ng Diyos. Sana noon pala ibigay ang kapatawaran. Kaya lang makulit ang tao, hindi nagsisi. Kaya nga sabi ng Diyos, sabi nga sa kanyang mga aral, pagsisihan ninyo. Taligan niyo mga kasalanan, tanggapin niyo si Jesus. Ang aking bugtong na anak, sapagkat siya lamang ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan. Come on, hallelujah! That is John 3:16. Sa kasaysayan ng tao, naghihirap tayo. Pero may solusyon. Nang dumating ang Panginoong Yesus, ang karamdaman may kagalingan. Sa kanyang sugat at ate, sa katawan ng agsigaling ang ating karamdaman. Hindi natin kaya si Satanas, pero kung kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon, walang imposible kay Yahweh El Shaddai, atin ang tagumpay. Come on! Kahit na may pagluha, kahit na hirapan, kahit na nasaktan, tuloy lang. Dahil alam natin, lahat ng yan ay may kabuluhan. Sabi nga nung drummer natin, everything has its own purpose. Hallelujah. Ang hirap na issue sa inyo, kilala ko ng mag-asawang to. Maring Karian tsaka Brother June. They know my life. They know my experiences, but still, I'm here, standing, proclaiming, at sinasabi, kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos hanggat nandito si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Siya yung nagbayad, siya yung tumubos sa ating mga kasalanan. Ephesians 1:7. Tinubos tayo na Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang banal na dugo at muling pagkabuhay. Everybody say, tinubos. Bakit may tinutubos? Kasi, hindi. Bakit may tinutubos? Hindi. Bakit may tinutubos? Yung bigyan ng jacket yan, amen, nakasanla. May tinubos di nakasanla. Maliwanag ba? Amen. Ang nakasanla, pag hindi natubos, yun yung sabi ng verse 18. At hinatulan na nga ang hindi sumampalataya. Sa kanya, ibig sabihin, kapag hindi ka sumampalataya, rebatado ka. Hindi ikaw. Sabi ko lang. Amen. See? Napakasimple. Kung gusto mo matubos, magpatubos ka. Ngayon, kung ikaw naman ay mayabang, mataas sa loob, para bang kayang-kaya mo na, para kang nadayan ng ahas. Kaya nga sabi nga ni Juan Bautista, nung magbabautismo mo, nakita niya mga Pariseo sa Saduceo, sabi nakapila, sabi, mga lahi ng ulupong. Ibig say lahi. Ano ba ibig sabihin ng lahi? Angkan. Ang pinagbulan mo ay ulupong. Ahas. Nandiyan ba kayo? Hello? Kunwari lang kung ikaw ay lahi ng ulupong, anong klaseng ahas ka? Kunwari lang. Cobra. Ikaw.
Ano nga ang ahas? Lahat ang ahas nanunuklaw. Ano? Magdalena. Suma. Yung isa sabi sa prayer meeting, sabi ganon, sabi niya, sawa. Amen. Yung isa naman, anaconda, python, meron pa isang ahas. Amen? Gusto yung madinig? Isang klase ng ahas yun. Gusto yung malaman? Ahas tulog. Tulog na to. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So ngayon, matutubos ka kung magpapatubos ka. Amen? Pero kung hindi ka nagpapatubos, ayaw mong sumampalataya, ayaw mong magbago, ganyan si Eva at si Adan noon. Kaya nagtago, hindi naman sa alam nilang nakita sila ng Diyos sa may kasalanan. Ang tao may kasalanan talaga ang ugali, nagtatago sa Diyos dahil ayaw niyang makita ang Diyos. Amen? Ang tao ayaw humarap sa tao kasi ayaw niyang makita, ayaw niyang maranasan ang Diyos. Bagamat alam niyang may Diyos. Bakit? Meron ka ng tatak ng ahas. Lahi ka ng ahas tulog. Lahi ka na ng sawa. Lahi ka na ng cobra. Anaconda. Anak ka ng nanay mo. Palapakan natin ng Diyos. Amen? Sumutubos ka lamang dahil sa Panginoong Jesus. Kaya pag uwi mo mamaya, sabihin mo na mahal mo sa buhay, hoy, patubos ka na. Pag hindi ka nagpatubos, pag naremata ka, ala akong pantubos sa'yo. Tell them, hindi, tama. Tama. Sabi mo sa katabi mo, di ba? Gano'n ka lang matutubos eh. Sumampalataya ka sabi sa Bible eh. Kung di ka sumampalataya, ay yun nga, lahi ka ng mapaparusahan ka. Nandiyan ba kayo? Ano bang ibig sabihin ng mabuting balita? Ibalita mo na may mabuting mangyayari. Ano yon? Ano yung pangyayari? Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y Amen. Siya'y namatay para tayo ay tubusin. Siya muling nabuhay para patunayan niya na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Para patunayan niya ang sumampalataya sa Kanya kahit mamatay, mabubuhay na magbuli dahil si Jesus ang buhay at ang muling pagkabuhay. Amen? At siya'y babalik. Everybody say, babalik. Di ba sabi sa Bible siya'y babalik eh. Sinong babalikan? Hindi, may mas maganda sagot dyan. Gusto malaman kung sinong babalikan? Ang babalikan ng Panginoong Yesus ay ang mga may magandang sagot. Ang babalikan ng Panginoong Yesus sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang babalikan ay ang mga naghihintay. Marami niya sabi, si Kristo namatay, si Kristo babalik. Ayaw namang hintayin, itinataboy pa. Lord, wag ka mo nang babalik, di pa ako nagbabago, bahala ka sa buhay mo. Dahil ang sumasampalataya at naniniwalang babalik ang Panginoong Hesus, mananatiling matuwid, nagmamahal, sumasamba, naglilingkod sa Diyos na buhay. Dahil alam niya, ang pagbabalik, ang dala ng Panginoon ay kaligtasan.
ang dala ng Panginoon ay gantimpala. Nandiyan po ba kayo? Pero mga taong hindi naghihintay, alam niya, pagdating ng Panginoon, ang dadatnan niya, ang tatagapin niya, parusa, impyerno. Kaya tinataboy ang Diyos. Pero tayo, alam natin, pagbabalik ng Panginoon, ang ating tatagapin ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. You heard the story. You have the result. You have all the chances to believe in the love of God. Napakasimpleng kwento, pero ito'y tumatatak kung papaano tayo pinagbibigyan ng Panginoon na maligtas. Giving us the chances, the privilege, the time, the opportunity to choose, to decide. Ngayong gabi, kapatid, imagine mo, isipin mo, ang napakagandang inihanda ng Diyos sa atin. Hindi lamang sa buhay na walang hanggan, ang kaaliwan din dito sa lupa. Mapapawi rin ang kalungkutan, alam ng Diyos yan. Mapapawi rin ang paghihirap, alam ng Diyos yan. Ang mahalaga, magsimula ka sa kanyang anak na si Jesus, na siyang ating kaligtasan. Pagsisisi, pagtanggap, pagbabago, at pananatili. Pigit natin mga mata, sabihin natin, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Ikaw, ang bugtong na anak ng Diyos, na buhay. Panginoong Jesus, inaamin ko po ang lahat kong pagkakasala. Inaamin ko po ang lahat kong pagkukulang at mga pag-aanilangan. Patawarin mo po ako at hugasan ng banal mong dugo na dumaloy sa banal mong katawan hanggang sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, sa aking pagsisisi, inahayag ko at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon ko, aking tagapagligtas, hari ng aking buhay, dakila kong manggagamot. Sumasampalataya po ako sa pagbabagong buhay, buhay na matuwid, masunurin, at tunay na nagmamahal sa aking kapwa, higit sa lahat, sa iyo, Panginoon. At sumasampalataya po ako sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapatid, kaibigan, patuloy pigitan yung mga mata. Lapitan mo ang Panginoon. Simula pa noon, binigyan niya ng resulta ng katugunan ng paghirap ng tao. Yung binhi na sinabi niya na nadinig ni Eva, noon pa'y dakila na ang pagmamahal ng Diyos. Noon pang una hanggang ngayon din nagbabago ang Panginoon. Handang tumulong, hanggang sumagot. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng Just close your eyes. ating pagkukulang, Bantayan mo ang pagkilos ng Diyos. Yan ay patuloy Oh, na hallelujah. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, Umasa ka. patuloy siyang nagbibigay ng lakas.
sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Di ka nagbabago, Lord. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Dakilang Diyos, Amang Banal, patuloy mo itong may sa aming banal na paningin. Hawakan mong bawat buhay ng bawat isa ngayon. Kaya kami pabalik-balik sa iyong banal na gawain sapagkat kami umaasa, nananalig na aming buhay ay patuloy po niyong gagabayan. Huwag mo po kami pababayaan sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa aming pag-uwi, sa darating na mga araw ng bukas at gabi, Panginoon, ang alam namin, Ikaw ang maggagabay. Ikaw ang pagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan, lalo na po kapag may problema at karamdaman, pangangailangan, sapagkat walang imposible sa iyo. Saksi kami, Panginoon, sa marami mong ginawang himala, noon pa man, hanggang ngayon di ka nagbabago. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng bagay. Kaya't kami nananalig at tinatanggap ang mga pagpapala at himala ngayong gabi na aming tataglayin upang ikay patuloy na parangalan, pasalamatan, papurihan, magpakailanman. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat po. Itaas po yung mga prayer request dahil sa pagpalain ng Panginoon. Gayet ni Panginoon, kami nananalig ang tinata sa kanilang mga prayer request sa kanilang idinudulog sa iyo, Ama, nang may pananalig. Alam namin ito, Ama, may katugunan at aming pinagpapasalamat sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Kalakip ang kanilang mga maiinam na mga handog, maiinam na mga alay, mga tulong sa iyong banal na gawain upang ito'y patuloy, Panginoon, na magkaroon ng katugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpapaunlad pa ng banal na gawain at sa patuloy pagpapalaganap ng mabuting balita. Ikaw may pangako na kalugdan mo po ito, Ama, sapagkat ang higit pa nag-aalay ay higit mong pagpapalain at ibabalik mo sa kanila ito, Ama, na marami pang beses ng gustong takal, siksik, liglig at umapaw pa. Pagpalain mo ibang mga tanganak, mga bag, mga palad at mga bisig, mga langis, tubig, asin, mga panyulito, everything they're holding right now, oh God, sa mga po ito, Ama, ng tanda ng himala at kababalagan ng pagbabago ng buhay, kagalingan, kasagalan at tagumpay at ng iyong pagliligtas. Pagpalain namin mainam na mga awit, lalo po kami manunugtog, ang aking mga kumarit, kumpare, Panginoon, bless them, oh God, with abundance of life, a victorious life, a prosperous life, a happy life. Protect them always, oh God,
at patuloy sila, Panginoong, gamitin sa kararangan ng banal mo pong pangalan. Pagpalay mo po, Ama, ang aming mga masisikap na mga manggagawa, simula sa aming minamahal na coordinator, assistant secretary, treasurer, sa lahat po ng mga workers, volunteers, mga supporters po ng chapter ito, Panginoon, may bring them, oh God, the abundance of life, a prosperous life, a victorious life, a happy life, a healthy life, and together with all the loved ones, and listen to their prayers every day. Pagpalain mo po, Ama, ang aming minamahal na Pura Paroko at ang lahat ng mga kaparian mong lahat ng mga kaparian at mga lingkod mong laganap sa buong daigdig. Lalo-lalo po aming punol ko si Brother Mike kasama kanyang buong sambahayan. At sa ipotay namin inaalin lahat ito, Ama, ang lahat po ng karangalan, ang lahat pong pasalamat ay tanging sa ilamang, Ama, at ito aming dalangin sa matamis sa pangalan po ng bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At sa patnubay po ng banal na Espiritu, lapit magsabi ng Amen. Amen. To God all be the glory, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Good night, everybody. God bless us all. Shalom, shalom, shalom. Let us all give thanks to the Lord our God. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Ronald Pagaspas. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sit now. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Once again, let us sing. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give thanks and praise. We give thanks. We give thanks, oh Lord. We give thanks. Amen. Brother Marlon. Amen. Yan, praise the Lord. Palakpakan po natin si El Shaddai. At muli, maraming pong salamat sa mabuting balita po na inihayag na lingkod ng Diyos, Brother Ronald Pagaspas. Yan. At muli po sa araw po ulit ng ng Huwebes, magkita-kita po muli tayo sa dako lugar na ito. At patuloy po tayong magsama po ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Para po kay Lord. At muli tayong pagpalain ng Diyos. God bless us all. And count your, siya nga po pala, bukas po ulit ang last day po ng Catholic Life in the Spirit Seminar po. Amen. Yung mga naka-attend po last Friday, kailangan po natin na umattend bukas para matapos nyo po ang CLSS. Yan. Bukas po. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko
Sason. Maraming salamat, Brother Ronald Pagaspas.